Morning. Tayo po'y dadako sa ating bahagi ng gawain na kung saan natin pong tataas ang pangalan po nating tagapagligtas na Panginoong Jesus. And this is the time to look upon His Word. At tayo po'y magukol po ng ating atensyon at puso sa pakikinig. And of course, since this is a time for His Word, ay nais ko rin pong laan ng sandali upang introduce ang ating pong mensahero sa araw pong ito. Kailangan pa yun? At ang ating pong preacher is not a guest. In fact, ang ating pong mensahero ay isa po sa mga haligi ng GICM Dubai. Pero hindi pa binubukbok. Hindi pa raw binubukbok. That's a solid pillar ng GICM Dubai. Way back in 2017, ito po ang tumayo until this time po. It just so happened na kung ang inyong mga elders ay nag-rotate dito on a weekly basis. Of course, ang ating pong preacher ay privileged at ang kanyang assignment ay every siguro 6 months, ganyan. So, mahaba yung kanyang intervals. Yeah. And of course, this is an opportunity for the brethren to listen and be blessed by the Word of God, to be delivered by no other than our dear Pastor Edmerd Lito Gonzales. Thank you po, Pastor Ronnie. Ha? Improving ka pa? Doon ako talaga sa taas. Gulat kayo, no? Wala, gulat lang kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganda na improvement ng GICM, ha? Pastor, parang robot lang. Ako po ay natutuwa at nagagalak dahil lahat kayo dito ay Pilipino, pwedeng mag-Tagalog, straightforward. But although sometimes I need to further explain it in English kasi yung mga anak ni Pastor Ronnie is nandito. When I mentioned bukbok kanina, I asked Ate Irene if he knows what the meaning of bukbok, pero tumawa siya. Ano ba sa Tagalog ang bukbok? Ang English ang bukbok. Ano ba iba meaning ng bukbok? Libro, sabi daw ni Nico. Hindi ka talaga nagbabago. Ang galing mo. Kaya kami nahal ni MJ eh. Amen po, to God be all the glory. Ako po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon sa pagbibigay niya ng pagkakataon na ma-share ang kanyang salita. At gayon na rin po sa mga bumubuo ng eldership ng GICM sa pagbibigay po ng islat at pagkakataon. Kailangan ba talaga lakasan ko yung boses ko para hindi tataas ko? Ayan. Yung bata ko, hindi inayos na mabuti. Ayaw kasi nakadikit eh. Okay na to. Dinig niyo ako dyan sa likod? Dinig ko rin kayo? When I asked Brother Mike yesterday if there's any changes about the program, the same thing pa rin naman. Although little bit limited daw yung time, he told me that the preaching will be 45 minutes. Whereas, actually, since it's the first time I'll be preaching again after we left for Thailand, ang prepare ko talaga is 2 hours and 45 minutes. Kung okay lang naman sa inyo. Okay, maiksi lang naman. It will be the message coming from the Lord and not from me.
And I request everyone na let's set aside first kung ano po yung nasa mind natin that is bearing us, and we focus first dun sa kung ano yung mensahe ibibigay ng Panginoon. And with that, can I ask everyone to please stand up? The message verse is coming from the book of John, chapter 4, verse 42. Can everyone read it with me? Verse 42. Amen. And to God be all the glory. Can we just all bow down our head and pray? Lord, we glorify you. We thank you. Use, Lord, your messenger here in front of you. Kayo po ang manguna sa panambahang ito. Salamat po sa inyong banal na Espiritu na patuloy na pumapagitna sa amin, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mataas. Ikaw po patuloy na mapuri, Panginoon. Lord, ang lahat ng salita na manggagaling po sa akin, kayo ang magbigay ng basbas, Panginoon. Anoint me, Panginoon, na maging karapat-dapat sa oras na ito na maghatid na yung salita, O God. Give me the braveness, Panginoon, the boldness na ma-share po ang katuruan na manggagaling sa iyo at hindi po sa akin sa pansariling kagustuhan lamang, Panginoon. Ikaw po ang aming tinataas at pinupuri sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. You may be seated na po. Since ang allocated time is 45 minutes to 1 hour, hindi na ako magkakwento about Thailand. Kasi wala rin naman po akong ikukwento masyado. Beside the fact na I miss po yung aking ex-girlfriend na hindi ko nakasama dito. Si Tita Weng yun. Baka nag-iisip kayo kung ibang ex-girlfriend. Si Tita Weng, ex-girlfriend kasi wife ko na siya ngayon, di ba? And pangako naman po namin na in God's grace, makabalik kami dito. At yung bakasyon talaga para mas makasama namin kayo ng mas matagal. And the same thing also for all of you. Welcome po yung ating tahanan doon. Kung meron kayong pagkakataon na bumisita, you're more than welcome po para dumaan doon sa ating munting tahanan doon sa Bangkok. Everyone is welcome. It is actually the preaching for today, or you can say the gospel for today, is coming from John chapter 4. Although every time that I'm saying the gospel, I always select a particular verse, and as always, mentioning to everyone na matandaan yung verse na kung anong ibig sabihin at iparating sa atin. But wholly, it will be coming from chapter 4. And the title of the message for today is The Rightful Messenger. Tingin kayo sa kanan nyo. Kanan, ayan. Yung nakikita nyo sa kanan nyo is he or she the rightful messenger. Sa kaliwa naman, is he or she the rightful messenger. Puro sila tawanan dito sabihin, hindi ito. Parang nagkakabulungan na. Okay, but everyone will understand what we meant by the rightful messenger here. If medyo mahaba yung verses, kasi I followed yung latest template ng presentation, or you can say ng PowerPoint, si Elder Ron po ang may kasalanan kasi sinunod ko yung template niya. So medyo mahaba-haba po. Sabi ko nga, it's all chapter 4. But everyone, let us really enjoy the gospel coming from the Lord. With that, again, I will be requesting everyone just to please stand up to give reverence to the word of the Lord. And I will read in your behalf para lang po hindi magkasabay-sabay tayo. And at the same time, let's put into our hearts and mind kung ano yung gustong iparating ng Panginoon. And I would really love for you, audience, for you, brethren, to interact. Now Jesus learned that the Pharisees have heard that he was gaining and baptizing more disciples than John. Although in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria.
So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well, and it was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciple had gone into the town to buy food. In verse 9, the Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you had nothing to draw with, and the well is deep. Where can you give this living water?" As did also his son and his livestock. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, sorry, verse 20, "Our ancestors worship of this mountain." Going back. Yan. "Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." "Woman," Jesus replied, "believe me, a time is coming when you will worship the Father neither of this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet the time is coming and has not come where the true worshiper will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks." Verse 24, "God is a spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in truth." The woman said, "I know the Messiah called Christ is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus declared, "I, the one speaking to you, I am he." Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. But no one had asked, "What do you want?" or "Why you are talking with her?" In verse 28, then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" They came out of the town and made their way toward him. Many of the Samaritans from that town believed in him. Because of the woman's testimony, "He told me everything I ever did." So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." To God be the glory. Salamat po sa pagbasa ng kanyang salita. We may be all seated. Nako-conscious ako dito sa lapel. Nako-conscious din ako sa binabasa ko. Mas maganda siguro wala na yung PowerPoint. No? Para kung ano na lang yung sabihin sa akin ni Lord. Kung pagalitan mo uli yung mga, pagalitan mo uli. Namimiss ko talaga kayo. Hindi ko naman kayo namimiss na pagalitan. Namimiss ko kayong yakapin, namimiss ko kayong makakausap, makasama. Pero syempre, with this message, I will be more telling to everyone na all of you will be blessed because I am blessed first with the message coming from the Lord. As what we mentioned earlier, we'll be going through verse for verse. Napansin niyo siguro, isa lang yung nakuha nating verse, all of those many verses na nakita niyo. And what else yung napansin niyo about dun sa binasa nating verse?
From John 4:1 to 30, 39 to 42, wala yung 31 to 38. Agree? Para may pagkakataon akong bumalik and i-share sa inyo yung 31 to 38. Okay lang ba sa inyo yun? Okay. This message verse is about the Samaritan woman. And then when we're talking about the Samaritan woman, what is the first thing in mind that will appear or will come to you? Ano yung una yung naiisip kapag sinabi natin, okay, the teaching is about the Samaritan woman. Pahihirapan ko si Isa kasi lalakad-lakad akong ganun. Parang ano yung first thing na naiisip niya kapag sinabing Samaritan woman? Thirsty. About living water. About Samaritan woman. About this message. Binasa yun, sabay-sabay kanina, right? Ano yung naiisip natin about Samaritan woman? Kaya ako kayo pinapag-participate para hindi kayo makatulog. About maraming asawa. What else? Gentile. What else? Testimony. What else? Evangelism. Amen. Amen to that. I'm grateful dun sa mga nasabi nyo kasi hindi naging priority yung maraming asawa. Because most of the time, when we preach, when we gospel, when we share the word, mas nag-glorify yung kasalanan. Ang pag-share ng salita ng Panginoon is not glorifying the sin. It is about the gospel of evangelism. So sabi ko nga, I will follow lang yung template ni Elder Ron. Kung meron kayong violent reaction, siya na lang ang susihin nyo kasi mahaba yung template. Let's go first to John 4:1-2. Ang sabi dito is, it is Jesus who baptized. In that time, in that era, Jesus' word is already spreading out. So, kasama naman po sa review, nandoon na rin yung application. So by that time, nung nagpipreach si Jesus Christ sa mga synagogue, lumalawak na yung Christianity. Pero yung mga Pariseo, yung mga religious priests by that time, is already little bit aware. Aware na sila kung paano lumalaki yung congregation ni Jesus Christ. But it's not only Jesus Christ who is baptizing. Who is baptizing here? Pero ba itong pointer? Ay, hindi. O pala yun. Ayun, may pointer. Who is baptizing? Who is baptizing? Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Turo ko na lang. In fact, it was not Jesus who baptized. Who is baptizing? His disciples. So here, in us, that's the first application. Jesus' name is the one who we are glorifying. Amen to that? We are baptizing according to His name. But physically, who is baptizing? It's the disciples. So what it meant? Yun. Jesus Christ's disciples baptized. So, it is not a statement. It is a command. Na yung mga disciples ni Jesus Christ, dapat ang nagbabaptize. And who are the disciples of Jesus Christ? Believers. Who else? Us. We are the disciples of Jesus Christ. May masasagot na naman yung mga matatalino natin, mga henyo dyan na si John, si Paul. Yes, by that period of time, yun yung mga disciples niya. But at this period of time, the disciples of Christ is all of you hearing the gospel. The next,
Nung sa inyo, mabilis, kahit na isang buong chapter yan eh. John 4:3-6, it is explaining about the root of Jesus Christ. Yung kanyang papupuntahan through Samaria, kasi nanggaling sila to the village in Judea. So, papunta sila sa Samaria. If you'll be looking at the map, kompleto may history and may geography. If you're looking at the map, Jesus Christ and His disciple will be coming from the town in Judea. And normally, the route is going through the other way around, from the river Yarmouk, Ephraim, and then going to Galilee. Instead na straight. You know why? Tanungin niyo ako, why? Kasi in this time in Samaria, iniiwasan to ng mga Jews. If you recall, sa mga napag-aralan nyo, in the Book of Kings, na yung town of Samaria was mixed. It was interrace. May mga kinuhang mga foreigners coming from other nation na sa Samaria nagstay. So dun sa Samaria, intermix siya, hindi siya purong Jews. So ito yung iniiwasan ng mga Jews na daanan. Yun yung belief ng mga Christian before na okay, hindi puro yung lugar na to. Hindi tayo dapat dumaan dyan. Kahit na mas malayo yung route, doon tayo dadaan. Tayo yung mga Jew. Tayo yung mga santo. Tayo yung mga pinagpala. Hindi tayo dapat makikipag-dwell sa mga Gentiles, sa mga Hentil. But ano po ang ginawa ng Panginoon? He goes straight. Instead of going this way, He goes straight. Dumaan siya mismo in between Samaria hanggang dun sa ma-meet nga niya, yung Samaritan woman, dun sa well ni Jacob. Jacob's well. Tanungin niyo uli ako, bakit? Kasi pagod na siya. Kaya mas mainit na route. Sa ating mga Kristiyano, yun ang dahilan natin kaya minsan nasa-shortcut. Pagod na. Gabi na. Late na. May pasok pa bukas. Hindi na ako sasagot kay Brother Mike. May pasok pa bukas. Magsisinsaw na lang ako. Hindi ko na sasagutin si Pastor Ronnie kahit na meron pang sundo. Pagod na. Pero hindi po yon ang dahilan ng Panginoon kung bakit siya dumaan sa Samaria. Ang dahilan niya is para ma-meet yung nag-iisang babae na alam niya, mamimit niya doon. The Lord will find ways to reach you if you'll be applying it to yourself. Kaya ka ba napunta dito sa Dubai? Is it because of your wife? Is it because of your husband? Is it because in-invite ka ng kasama mo sa office? Sa work? Is it because nandito yung mga kamag-anak mo? That's why you are hearing this message? The Lord find ways to reach out sa inyo. Ginagamit lang niya yung mga tao, yung mga pagkakataon, yung mga bagay para ma-reach out niya kayo. So be blessed. Dahil ito ginagawa ng Panginoon para ma-reach out kayo. He will go out of His way para ma-meet kayo. Whatever you are going through, kahit nasasabihin niyo pang, kaya lang ako napunta dito dahil in-invite ako, dahil ang asawa ko Kristiyano, dahil ang kaopisina ko, in-invite ako dito, may paalmusal. No, it's not. It's the Lord that is inviting you to come to His place, to His dwelling place. And that's the second message for today. The second application. The Lord will find ways
to reach you. Think about it. Whatever you have been in through all of these years that you're with the church. Mapapraise niyo ba ang isang kasamahan, ang isang pastor, o ang isang elder na naging dahilan para maging Kristiyano kayo? Or is it because if it's about the message coming from the Lord? Napakaseryoso niyo naman. Pwede ba? Okay. Ito, mas mahaba-haba. John 4:17-15. And this is already the time when Jesus have encountered the Samaritan woman. So, nagkausap na sila, nag-tokis-tokis na, nagbibigay na sila ng exchange of information about each other. And the main talk of their discussion is about this Samaritan woman na kinakausap si Jesus Christ. Hindi siya paborable. Kasi yun nga yung kanilang culture. But what Jesus did, He break that culture. Na Jew, hindi pwedeng kumausap sa mga Gentile. Jesus breaks this culture. So ganun din sa atin mga kapatid. Jesus will break culture to get into you. Ang message na pinapadala ng Panginoon dito sa Samaritan woman is about the living water. And considerably, yung living water, hindi naiintindihan ng Samaritan woman. Kahit siguro before tayo, nung nag-i-start pa lang tayo magbasa ng Biblia, when we talk about living water, translate lang natin immediately sa Tagalog, buhay na tubig. What it meant by living water? Ano ang ibig sabihin ng living water? Considerably, nung pinapaliwanag ni Jesus Christ sa Samaritan woman na kapag yung living water na to ay tinanggap mo, ininom mo, nilagay mo sa buhay mo, hindi ka na mauuhaw. Amen? Yun ang sabi ng Panginoon. Medyo nire-rephrase ko lang, ha? Whoever drinks the water I give them will never thirst. So the same applications for all. Na kapag tinanggap nyo, ininom nyo yung living water na ito, you will never get thirst. But what is the thought process of most of the people that is understanding very vaguely kung ano lang yung gusto nating isipin at ilagay sa ating isipan at puso kapag sinabi nating, ito ang kasagutan. Does everyone agree that Jesus is the answer? Everyone agree, Jesus is the answer. Can I contradict you? Kasi kung si Jesus ang sagot, pupunta tayo, lalapit tayo sa Kanya kapag lang meron tayong tanong. Kapag lang meron tayong pangangailangan. Kapag lang meron tayong gustong na-achieve. Ganun ba? Definitely not. We all agree, Jesus is the answer, but He will find ways to give you His answer. He will give you the guidance. He will give you the knowledge. He will give you the mind. He will give you the heart. Pero most of the time, kaya tayo lumalapit sa Panginoon, lumalapit tayo sa church, is because we're thinking, ay, ito makakatulong sa akin. Have you have experienced, brethren, na before walang trabaho, every week, nasa church dahil walang trabaho, nung nagkatrabaho, wala na sa church. Kasi may overtime. Kasi may related sa work. Have you encountered a brother or a sister that is praying for a transportation, ibinigay ng Panginoon? And after some time, hindi po magagamit yung sasakyan. Kasi naka-service sa iba. Hindi po makakasundo kasi may trabaho gamit yung sasakyan.
And yet, you offer your request to the Lord, Lord, give me this, and I'll do that. Talaga lang, nakipag-bargain pa sa Panginoon, And then, Lord, really, bigyan mo lang ako ng promotion. Dagdagan mo lang yung sahod ko. I will also increase my tithes and my offering to the church. Ano nangyari? Dagdagan ng sahod, na-promote, Lord, lumalaki yung gastos ko eh. Baka pwedeng ito na lang muna. What normally we'll do? Remove first the expenses and then the balance. Lord, ito na lang yung natira para sa'yo eh. Hati tayo, magtitiis na lang ako, hindi na ako magmimerienda. Talaga lang Talaga lang. Is this how we give back to the Lord? Yeah? Sabi niyo, si Pastor Edward talaga to. Ito naman to. No? Pero ito po ang sinabi ng Panginoon sa akin na iparating sa atin dito. Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Can I rephrase it para sa inyo? Panginoon, baka pwede naman. Kung pwede lang, yung mga nire-request ko, pagbigyan mo na. Para parati ako naririto sa'yo. Parati ako maglilingkod sa'yo. Kapag binigyan mo ako ng magandang trabaho, aatin na ako parati sa church. Kapag binigyan mo ako ng sasakyan, gagamitin ko yan sa pagsundo ng mga kapatiran. Aatin din ako kahit malayo, Sharjah or Ajman yung gawain. Binigay pa rin sa'yo ng Panginoon. And what you give in return. Ouch! That's the nature of man. Na kaya tayo lumalapit sa Panginoon, like the Samaritan woman na hindi naiintindihan, na kaya siya lumalapit sa Panginoon, meron siyang pangangailangan. Either nauuhaw siya, or ayaw na niyang bumalik dun sa balon, napapagod na siya. Gusto niya kaginawahan. Gusto niya kagalingan. Sino may ayaw ng kaginawahan? Sino may ayaw ng kagalingan? Everyone wants. Pero it should come first from giving back to the Lord. Hindi naiintindihan nung Samaritanong babae, kung ano ang gustong iparating sa kanya ng Panginoon. Kaya ang gusto niya mangyari doon, nahihiya akong pumalik doon. Kahit tanghaling tapat siya nag-iigib, kasi yung mga kababaihan, normally nag-iigib sila by morning or afternoon. Doon sila nagchika-chika, doon meron mga marites. Kaya yung babae, pumupunta siya tanghali. For what? Is it because ayaw niyang makipag-fellowship sa mga marites? Baguhin ko na nga yung marites kasi nagre-react yung mahal kong inaanak pag sinasabi kong marites. Yung mga utyosera ng umaga at saka ng hapon? Is it because like that? He's avoiding those people kasi ang iniisip niya, pag-uusapan siya. Iniisip niya, I'm not worthy para makisalamuha sa mga ito. I'm not worthy kasi sasabihin ni Jesus Christ, mamaya, later on, kung bakit niya iniisip, I'm not worthy. Ayoko nang pumunta dito sa lugar na to. Ayoko silang makita. Ayoko silang makasalamuha. Kasi may itinatago siya. And what it means, God desires is for you to live for Him instead of for yourself. Ito ang gusto iparating sa atin ng Panginoon. Kung bakit niya ipinapaliwanag sa atin, kung ano yung na-achieve natin, kung ano yung ibinibigay sa atin, ibalik natin sa Kanya. Isa pamuhay natin. Amen or amen? Then, okay, if this is the case, why am I still experiencing problems? Why am I still experiencing challenges?
Lord, linggo-linggo, kumakanta na nga ako sa'yo eh. Every other week, nagpipreach. Every week, naghahatid, nagsusundo sa gawain. Ma-attend sa Bible study. Ginagawa ko na lahat, Lord. Bakit may problema pa rin? That's the main thought of us as Christian. Pag inisip natin na nasa inyo na ako, Lord, dapat wala na akong problema. Dapat wala na akong suliranin. Dapat wala na akong concern. But that should be your perspective being in Christ. Na kahit meron kang challenges sa buhay, kahit meron kang suliranin, kahit meron kang problema, it differs kung paano mo siya i-handle when you are in Christ and you are without Christ. That's the difference. That's why I'm saying to you earlier, nung tinanong kayo about kung si Jesus ba ang kasagutan, yes, He is. Pero dapat kumilos din tayo sa ating sarili para mabigyan ng kasagutan. Naghahanap ka ng magandang trabaho, hindi ka naman nag-a-apply. You're complaining about your company, hindi nagbibigay ng increase, nandoon ka pa rin naman. You're almost about to curse your managers because you're not being treated well. Pero nandoon ka pa rin. God have already given you the answers. Pero why? Still, being a Christian, pinapalo ko na to, binibigyan pa rin tayo ng problema. First, a life of sin is the reason for your problem. A life of sin is the reason for your problem. Think about it, brethren. Is there an instance in your life na yung inyong problema ay hindi kadahilanan ng inyong kasalanan? Either it's financial, either it's emotional, either it's physical. It's because of your shortcoming. We just need to be thankful kasi nandito tayo, nadidinig pa rin natin yung salita ng Panginoon. Next, God wants you to help other people after you have conquered your problem. Kaya niya kayo binibigyan ng problema. Para siya ang mataas, para siya ang mag-glorify. Kung ano man yung napagdaanan, pinagdaanan, pinagdadaanan, at daraanan pa, ibigay niyo ang papuri sa Panginoon. Hindi dahil sa inyong kagalingan, hindi dahil sa inyong kagustuhan. But are you sharing your triumphs, your victory to others? Most of the time, if it's so critical, what I mean by critical victory, is that kapag personal na, related sa personal yung victory, hindi natin ma-share. Kasi nahihiya tayo. Like what? Ano yung mga napagtagumpayan yung personal victory na nahihiya kang i-share? Kayo na ang sumagot. I will not give any example. Ba't ka nahihiyang i-share? Kasi ang makikita, ang ma-emphasize, is the sin. But that's beside the point. Huwag kang mag-focus sa sin. Focus on why you get away with that sin. Focus on Christ. Kung paano kanya hinawakan, kung paano kanya niyakap, kung paano kanya binago. Focus on that. Remember, brethren, how small, how big is the sin, is still a sin. Meron ba ditong proud sa kanilang sin? Wala. Is there anyone here that is proud that they are with Jesus Christ? Salamat sa tatlo. Are you proud because you are with Jesus Christ? Amen. Then, dun tayo mag-focus. Let's focus on that. Hindi dun sa sin. Next, God wants to build your character. Kung before, iyakin ka, pwede ka pa rin naman maging iyakin ngayon. But tears of joy. Iyakin pa rin ba si Pastor Ronnie? Oh, yeah.
God is building always our character. Kaya natin napagdadaanan to. Can you imagine if you have already experienced a problem and you have, as Jesus Christ had given you victory on that, kapag na-experience muli, will you be still encountering the same problem? Hindi, di ba? Kasi may experience ka na. Iyon yung sinasabi ng point number 2. Ibigay mo rin sa iba. But again, brethren, you don't need to commit mistakes just to learn. If alam nyo ng mali, don't indulge into it. Next point. God wants to teach you about Himself. Salamat dun sa iba na nakikita ko nagdadala pa rin ng Biblia. This has been not mine, but the struggles of the church. Although right now, we need also to follow dun sa technology, like right now, improving, nakalapel, tapos may mga handset, and then pagtitake ng notes sa mga iPads, mobile phones. Siguro ang suggestion ko na lang is, i-disconnect nyo muna yung mga phone nyo sa mga messages. Kasi kapag may nakita kayo messages, matitempt kayo na basahin yung message rather than focusing on the gospel. And this is one way na naipapaliwanag ng Panginoon ang kanyang sarili sa kanyang kapatiran. Because really, while reading the Bible on our own, we need guidance para ma-interpret. I'm not saying you don't have the knowledge. I'm not saying you don't have the wisdom. God will always give you that. But sometimes it helps na merong mga elders, may mga deacons, may mga pastors, gayon na rin sa mga kababaihan na elders na magpaliwanag sa atin kung ano ang gustong paratingin sa atin ng Panginoon. Next, God wants to prepare you for a future position or mission in your life. Parati ko ito nadidinig sa aking kumpare na nagpipreach din dito sa harapan, si Elder Mike. Purpose in life. Mission in life. Kapag tinanong ka ngayon, what is your purpose in life? What is your mission in life? After ng Dubai, 3 years lang, I'll go to Canada, I'll go to Australia, I'll go to somewhere else. Is that really your purpose? Is that your mission? Ilan dito ang nagsabi na mag-work sa Dubai? 2 years lang, pag nakaipon, balik na ako sa Pilipinas. Mag-i-start na ako ng sarili kong business. I can manage. 2 years. And then, 5 years, 6 years na, hanap pa rin ng bagong trabaho dito. And the next point, God allows problem to test your hearts. Which is the main point. Kung bakit ibinibigay sa atin ng Panginoon yung mga challenges na to. How you are managing kapag binibigyan kayo ng problema ng Panginoon, ng challenges, ng mga pagsubok. Asaan ang puso mo? And I'm really blessed that I know most of you personally here that God have bountiful trials, but you're still here. Thanks, first and foremost, sa Panginoon, sa pagbibigay niya ng kalakasan sa inyo, but at the same time, the congregation and the fellowship. That's why you are very important to each other. Magpalakasan. Maging parents sa bawat isa, lalo na yung sa ating mga elders. Huwag maging magulang. Magulang in the bad context. Fair lang, pare-parehas lang. So, in John 4:16, 19, and allow me please, I will dwell on this kasi this is the interpretation that most of us understand about the Samaritan telling to Jesus or talking to Jesus Christ, and it's about the husband. Sinabi ni Jesus Christ doon sa Samaritan woman na, go call your husband. Kasi nga, doon sa previous verses, hindi naiintindihan ng Samaritan woman kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ about the living water. So, ang sabi ni Jesus Christ doon sa Samaritan woman, go call your husband. Yala. Jaldi. Call your husband. Pero ang sabi ng Samaritan woman, I don't have husband.
Anong sabi ng Jesus Christ? Yes, you're right. Wala kang husband. Because you have 5 husbands. 5 husbands, not one. And the man you have right now is not your husband. Sabi ng woman, I can see that you are a prophet. Wala naman may tatago. Kayo, wala kayong may tatago sa Panginoon. Kahit sa mga kasamahan nyo. Tell to your seatmates, wala akong naitatago. Nagkatinginan sila. Alam na nila na wala silang naitatago sa bawat isa. Alam ng Panginoon. But can we just have an interpretation about, because alam niyo naman si Jesus Christ, kapag nagbigay siya ng mensahe sa atin, may different meaning. Let us first do it in the meaning of the text in the Bible. I mentioned before about Samaria being occupied by foreigners. In 2 Kings 17 to 24, the king of Assyria brought people from Babylon, Kuta, Abba, Hamat, and Sepharvaim and settled them in the towns of Samaria. So merong merong mga foreigners na pumunta. Ilang tribe? Maliit ba yung text? Ilang tribe? What is those tribe? Can you please read? Five tribes. So, ang nangyari po, yung 5 tribes na to, nagkaroon ng intermarriage from Jews dun sa mga bagong tribes na to. Kaya sila tinawag ngayon na Gentiles kasi hindi na sila pure Jews. Okay? Are we following? Okay. Then next, in 2 Kings 17:29 to 31, pakibasa po natin lahat. Nevertheless, the people from Babylon made Sukkot Benot, those from Kutan made Nergal, and the Sepharvites burned their children in the fire as sacrifice. Okay. Nakita niyo na yung interrelation, yung pinapaliwanag natin about yung different views of having 5 husbands. This is the view of Jesus Christ na sinasabi niya doon sa Samaritan woman? Pwede nating i-interpret to as a very basic, simple way. Kung ikaw yung Samaritan woman, sasabihin sa'yo ng Panginoon, tama, wala kang asawa. 5 yung asawa mo. Physically, you have 5 husbands. Close. But here in the Bible, it's saying na pwede nating ilagay sa konteksto na 5 foreign nationals yung pumunta sa Samaria at nagkaroon ng intermarriage sa mga Jews. So pwede ko bang i-replace yung sabihin ng Panginoon na, go call your husband. Ngayon sasabihin ngayon ng Samaritan woman, yes, I don't have my own husband. Kasi nandyan yung mga taga ibang lugar. 5 yung binanggit na lugar. Babylon, Kuta, Abba, Hamat, and Sepharvaim. Now, ibabalik ko naman dun sa 5 lugar na binanggit. Sa Babylon, sa Kamat. Iba-iba yung Diyos nila. Now, if I'll be replacing the Word of God, pwede ko bang sabihin ni Jesus Christ na, papalitan ko yung husband ng God. Go. Call your God. Sasabihin naman ng Samaritan woman, I have no God. Sabihin ni Jesus Christ, yes, you are correct. Wala kang Diyos. Kasi ang Diyos mo ngayon ay 5. Because she has different beliefs. Katulad ng ibang Gentiles. Pwede? Meron pang iba.
Yun is according to the Bible. 1 Corinthians 11:3, but I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God. Head is always associated to thinking and understanding. Right? Physical, your head is related to your thinking and understanding. Wala naman siguro nag-isip mula sa talampakan. Wala ang nag-isip mula sa tiyan, yung mga gutom. Wala naman, di ba? Parate sa head pa rin. So, if I will be rephrasing it again, in this context, sasabihin ni Jesus Christ doon sa Samaritan woman, go. Pag-isipan mo. Sasagot naman yung Samaritan woman, hindi ko naiintindihan. Wala akong understanding. Sasagot uli si Jesus Christ, tama. Wala kang pag-iisip. Wala kang understanding. Kasi iba-iba ang iniisip mo. Iba-iba ang naiintindihan mo. Pwede? Kadarating lang, kapapasok lang. Sorry, nasasaktan. Ang sabi ng Panginoon, sige, tawagin mo ang Diyos mo. Sagot ka naman, meron akong Diyos. Jesus Christ. God. Amen? Kaso nirebuke ka ng Panginoon. Nirebuke ka ng Jesus Christ. Hindi. Hindi ako ang Diyos mo. Ouch. Dahil ang Diyos mo is your financials, ang Diyos mo, yung trabaho, ang Diyos mo, yung asawa mo, ang Diyos mo, yung boyfriend or girlfriend mo, ang Diyos mo is yung pangarap mo. Hindi ako. Ang Diyos mo, yung kasalanan mo, ang Diyos mo, yung ginagawa mo ngayon na hindi mo pa maisuko, hindi ako. Kapapasok-pasok lang. Yun po ang message sa atin ng Panginoon. Yun yung sinasabi niya na you not have your own husband. And then related to that, John 3:28-29, you yourself can testify that I said, I'm not the Messiah, but I am sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom voice. The joy is mine, and it is now complete. Sino po ang nagsasalita? Sino nagsasalita? Si John. John the Baptist. Hindi naman kasi sinabi ni Jesus Christ na I am not the Messiah, di ba? So si John the Baptist po yung nagsasalita na to. Nung tinanong siya ng mga nagbinyagan niya, ng mga na-disciples niya na I'm not the Messiah. Nauna lang siya. Sinusunod lang niya yung inutos sa kanya na magbaptize. But there will come a person or a God or a deity na susunod sa kanya and this is the bridegroom. Yung ini-emphasize dito, this is the bridegroom. So, again, going back dun sa una kong sinabi, if we will be replacing it, who is the bridegroom now? Sino ang bridegroom? Sino ang bridegroom? Kaya ako nga kayo ni-involve para hindi kayo makakatulog eh. Sino ang bridegroom na binabanggit ni John the Baptist? It is Jesus Christ. Siya yung bridegroom. Kahit na ikaw ay lalaki, ikaw ang babae, ang iyong husband, ang iyong wife, ang iyong kapartner, ang iyong kapareha, bago ang iyong physical na asawa, ang Panginoon. Siya ang Diyos, siya ang puno, siya ang head. So again, I will reiterate. Go, call your God. I'm telling this to all of you. Go, call your God. Marami sa inyo magsasabi, yes, I have already my God. I have Jesus Christ. I'm living onto it. Really? Saan ang priority natin ngayon? If all of you will be answering, it's already with Jesus Christ.
blessings be all upon you. Pero kung hindi, then evaluate yourself. Kung nasaan ba talaga ang priority nyo, kung sino ba talaga ang husband nyo. Okay? We're good. Sabi niya, minsan-minsan lang pupunta to dito, parati papagalitan na naman kami. Hindi naman. Ito lang binibigay sa atin ng Panginoon na papag-aralan natin lahat. Then, next stop is about paniniwala again ng Samaritan woman na itong bundok na to, dito kami mananampalataya, dito kami sasamba. Ito yung nakasanayan namin. Can I rephrase it now in our present context? Sumasamba talaga ako dito. Pupunta pa ako every Friday. Maglalakad ng nakatapak. Maglalakad ng nakaluhod. Magsesemana Santa. Magbibigay sa devotion. Pero anong sabi ng Panginoon? A time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, and for the kind of worshipers the Father seeks. Hindi po naghahanap ang Panginoon kung ano tayo sa pagpunta sa Kanya. Hindi po pwedeng pupunta tayo sa panambahan or hindi tayo pupunta sa panambahan dahil isipin natin, I'm sinful. Puro mga mabubuti lang nandoon. Puro mga mababait lang. Baka malusaw ako doon. Baka matunaw ako doon. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, the more na meron kang challenges, the more na meron kang kasalanan, bumalik ka sa Kanya. Hanapin mo siya. Kasi siya lang nakakapagbigay ng katagumpayan sa iyo para ma-overcome mo yung mga challenges na yun. Whatever the challenges is, you know where you are going through. You know what you are going through. Ang Panginoon lang. Walang iba. Walang pinipili ang Panginoon na lumapit sa Kanya. In fact, kayo ang namimili kung sino ang lalapitan nyo. Church o overtime? Double pay? Saan? Church o trabaho? Lord o trabaho? Magandang trabaho kasi may pasok ng Sunday, hindi ako makakapag-church. Pero magandang trabaho, magandang benefits. Minor na example lamang yun na always being challenged us. Right? Pero ang sabi ng Panginoon, ang sagot niya sa atin, worshipper's attitude is more important than the location. We're all very blessed here. Ang ganda ng place, ang ganda ng setup, ang gagandang lalaki ng mga technicians natin doon, ang gaganda ng mga singers, ang gaganda ng bosses, ang gaganda ng sound system. But it's not about the location. It's not about the setting. It's about your attitude. Yeah? Why did you come here? Is it you really want to be here to hear the gospel? That's the main point. Not because, si Daddy ang magpipreach, I will attend. Si PE nandyan. Minsan lang yung pupunta, I will attend. Si Ninong andyan dyan, siya yung magsasalita, I will attend. Pero papasok pa rin ako mamaya. That's not the main essence. Always, I'm sharing this from the very beginning, from everyone. Even though you will not remember the preacher, but do remember the preaching. That's more important. Okay? Earlier, konting historical background lang about GICM when Pastor Ronnie mentioned that we started here in 2017. You've seen the place. It's very nice, very comfortable, sarap ng upuan, ang lamig. Right? GICM started in a club. Club sa gabi, real club, and worship service sa umaga. Amoy usok, amoy sigarilyo, amoy liquor, and then yung mga sign sa paligid is all dark color. At meron pang nag-interpret
Na yung itsurang parang, okay, yung itsura niya ng drawing, sabi ko, hindi naman ano yan. Hindi masama yan. Ano lang yan, maliit na butete. Kasi iba yung interpretation ng iba. Ang sabi po ng elder namin nun, to God be the glory po sa buhay ni Pastor Romy. Ang lahat ng lugar ay pag-aari ng Panginoon. Kaya nagagamit sa hindi naaayon sa kagustuhan niya because we are allowing it to be used. That's why when I heard one preaching na, sabi ng preacher, I'm having doubtful mind kung ipagpe-pray ba yung lugar na yon because we're using it as a church, pero sa evening, ginagamit naman sa kamunduhan. Brethren, the more you need to pray, the more you need to pray. Either the place of worship, be blessed, and always be blessed to be the worship place. Sabi nga po na ating puting pastor, lahat ay pag-aari ng Panginoon. Dapat angkinin natin to bilang Kristiyano. So we ought to always to pray. Hindi lang po sa lugar, but it's about the worshipers and the attitude. And then next, I'm still on time, 4:27 to 30. The Lord yearns for you to be used for His glory. Because every time that you are being asked, and sana wala kayong experience na ganito na kapag nakikipag-usap kayo sa stranger, merong magka-question sa inyo kung sino yung kausap mo. Why you're talking to that person? Kahit na alam nyo yung background of that person. The Lord wants you to be used for His glory. No one in the congregation, and please do practice this, that you'll be questioning a brethren kung bakit siya nakikipag-usap sa babae o sa lalaking ito. And this is what Jesus has experienced from His disciples. Hindi nila question ang Panginoon kung bakit siya nakikipag-usap sa isang hindi Kristiyano, sa isang hindi Jews. Bagkus nagpatuloy sila sa kanilang gawain. Nawa, ito yung parati nating isa puso. Huwag nating ilagay sa ating pag-iisip na magkakaroon tayo ng diversion because of different beliefs. We need to respect those beliefs, but we need to express our own belief kung ano yung paniniwala natin about our Lord and Savior Jesus Christ. So, to summarize, bilis Verse 1 to 2, Jesus Christ disciple baptized. Verse 3 to 6, the Lord will find ways to reach you. Verse 7 to 15, God desires you to live for Him instead for yourself. Verse 16 to 19, Jesus Christ is the bridegroom of our soul. Verse 20 to 26, worshippers' attitude is more important than their location. And the last verse is the Lord yearns for you to be used for His glory. Ito po yung mensahe na gusto iparating sa atin ng Panginoon. Na wala pa yung main verse. Ito po yung main verse. Pwede na ba ako mag-start ng preaching? This is the main verse. Nung pong naipaliwanag na, na-share na nung Samaritan, yung kanyang mensahe sa kanyang mga constituents, sa kanyang mga kabarangay, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga kapitbahay, inimbitan nila ang Panginoon na magstay sa kanila ng ilang araw pa at narinig mismo nila ang salita ng Panginoon. Sa kanila na mismo nanggaling. And this is the message that I would like to impart to everyone na ilagay natin sa ating puso't isipan. From this point onwards, I'll be rephrasing again the word. Ang sabi po ng mga nakadinig sa salita ng Panginoon, we no longer believe just because of what you said, patungkol po doon sa Samaritanang babae. Now we have heard for ourselves and we know that this man really is the Savior of the world. What I mean by rephrasing is that hindi ko po ini-instigate na huwag kayong maniwala
sa mga tao na tatayo sa harapan para magbigay ng salita ng Panginoon, sa mga tao na magpapatotoo, sa mga kakanta ng awit ng Panginoon. I'm not saying don't believe them. What I'm saying is, nadinig nyo na on your own ang salita ng Panginoon. Nadinig nyo na on your own. Ang magiging burden po sa amin na nagsasalita sa inyong harapan, sa gospel ng Panginoon, kapag hindi namin ipinaliwanag ng mabuti kung ano ang gustong iparating ng Panginoon at hindi nyo naintindihan sa gusto niyang iparating, it is our burden. It is our consequence. That's why I'm challenging all the elders, the pastors. Wag lang basta natin i-share ang salita ng Panginoon without understanding it by ourselves. Dapat alam natin na sa puso natin, na sa isip natin kung ano ang gustong iparating ng Panginoon, na maintindihan, na makakapakinig ng salita ng Panginoon. That's always should be your burden. I'm commanding all the pastors here, all the elders. Walang second hand. Always get the thoughts coming from the Lord kung ano yung gusto niyang ipashare sa congregation. Don't hold back. It's not about you. It's always about God. Para naman sa inyo, congregation, hala niyo, makakaligtas kayo, ha? I'm not saying na maging statement nyo na, you don't need to speak, pastor. You don't need to speak, elder. Nadinig na namin yan. Alam na namin yan. I will be requesting you to come to that point. Alam nyo na, nadinig nyo na, isa pamuhay nyo. Not only isa pamuhay, i-share nyo rin yung gospel. That's more important. All of us here are being covered by the gospel, by being covered by the word. Pero how many of us here? 30, 40? Pero you can imagine each one of you sharing it to your relatives back home, to your office mates, sa inyong mga kasamahan sa trabaho. How many you will be able to reach out? Huwag kayong mahiya. I give an advice to one brethren about sharing the gospel because I was told, like, deep inside me, the brethren is telling that deep inside me, I know that Jesus Christ lives in me. It should not stay deep inside you. You should proclaim the gospel, the love of Jesus Christ in all difficult circumstances. I will not give any other example but God will always make a way in His time, not in your time. Amen to that? Amen. And then in conclusion, salamat, conclusion na, Pastor. Still have 5 minutes, yeah? On time. In conclusion, parate sa atin, nabanggit ko sa inyo kanina that we always come to the Lord to seek for answers, to seek for guidance, to seek for provisions. Pero ang sabi po ng Panginoon, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Masarap po ang buhay na nasa Panginoon. But it's not necessarily mean na lahat ng pagdadaanan nyo will be smooth sailing. There will be always bumps and bruises, ups and down. Pero, the difference is, for sure, and this, I can really profess to all of you, mapagtatagumpayan kapag nasa sa Panginoon kayo.
yung temporary happiness na makukuha nyo cannot be changed by the forever joy na maibibigay sa inyo worshiping the Lord Jesus Christ. Amen to that? Love you all, brethren, and sana po dalhin nyo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Now, going back to our message, the rightful messenger. Who is the rightful messenger? He is the righteous messenger. The rightful messenger is not me, it's not only Pastor Ronnie, not only all your elders. The rightful messenger is all of you. Lahat po kayo ay rightful messenger. Kasi ang ibibigay nyo salita sa mga makakausap nyo, sa mga makakasalamuhan nyo, ay hindi ang inyong salita, kundi ang salita ng Panginoon. Katulad po ng babaeng Samaritanyo, hindi niya inalintana na mababa ang pagkakatingin sa kanya ng mga publiko, ng mga tao. Bagkus, ibinigay niya ang utos ng Panginoon, ibinigay niya kung ano yung ginawa sa kanya ng Panginoon. Hindi naman po siya na-question kung bakit ganun ang background niya. It's more of marami siyang naengganyo dahil sa ginawa sa kanya ng Panginoon. Kung tayo po ay mag-share, let's focus more on the great things that the Lord will do for you, not what He has done for you. Focus more not on the sin, but how you became victorious after that sin. Gamitin niyo po yung victorious moments na ito na mataas lalo ang Panginoon at hindi ang inyong sarili. Parating yung buksan ang inyong puso at nawa sa mga darating pa pong panahon, always people here will come and go, but more importantly is sharing the gospel. And with that, bago po ko tawagin ang worship team, I know some of you here are first attendees or perhaps kabago-bago pa lang umaten. Always, we take it to the point na every time na lumalabas tayo or makakasalamuha ibang tao, we don't know what will happen. But you'll be glad and you'll be gracious na nasa sa Panginoon ka na. Hindi naman reasoning ng Panginoon na tatanggapin mo siya because you are already clean. You will be cleansed while you're still living with Christ. And while you're still living, you will still get dirt. Madudumihan ka pa rin. Madadapa ka pa rin. Magkakasala ka pa rin. Pero the mere fact that you have already accepted Jesus Christ as your God and Savior, that's the best beginning. So with that, kung sino po sa atin, mga kapatiran, ang hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, remember, yung pong pagtanggap sa Panginoon ay hindi sapalitan. But you will be just proclaiming that you're accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. That doesn't matter if it's GICM or other churches. But it's more about you accepting Jesus Christ as your best friend, as your father, as your husband, as your partner in life. Kung sino po dito ang hindi pa nakakapagtanggap or hindi pa nakakapag-proclaim sa Panginoon, I would just like ask you to stand and we will all pray in your behalf para po mabigyan kayo ng blessings na tanggapin ang Panginoon and proclaim that He is your God and one and only Savior. Can I ask kung sino po yung kumakatok sa inyong puso at isipan na tanggapin ang Panginoon? Don't be shy. I will not be asking you up front. Kahit dyan na lang po sa inyong mga upuan, just stand up.
With that, can I ask everyone to please stand up? Let us all pray. Lord, thank you very much for your glory. Salamat po sa salita na ipinagkaloob mo sa inyong lingkod, Panginoon. Salamat po sa paggamit sa akin bilang iyong tuntungan, bilang daluyan ng iyong salita, Panginoon. Nawa po lahat, Lord, ng nakapakinig ng salitang ito. Ikaw po ang mataas, ikaw po ang makilala, ikaw po ang maalala, Panginoon. Tunay nga po na ang salita mo ay double-edged, Panginoon. It's always blessing us, even though it's hurting us, O God. But at the same time, O Lord, wala pong gamot sa mga taong nakakalimot, kundi ang iyong paalala, Panginoon. Thank you always for reminding us. Thank you for giving us the story about the Samaritan woman, O God. Tunay nga po na ang inyong salita ay pumasok sa puso at isipan ng bawat isa. Matanggap po kayo wholeheartedly, Panginoon. Mahal sa pamuhay po ang inyong salita na pinagkakaloob sa bawat isa. Tunay nga po, Lord, very wonderful. Thank you for a wonderful blessings and thanksgiving sa pagbibigay mo po ng kalakasan at kaginawaan sa mga tao naririto, Panginoon. Gaya na rin po sa aming mga kapatiran na sa ano pa man pong kadahilanan ay hindi nakadalo sa iyong gawain, O God. Bigay mo po sila ng iba yung kalakasan, ng blessings. Patuloy po, Panginoon, at nawa sa mga darating na Panginoon na panahon, kayo po ang magbigay sa kanila ng time and provisions and guidance, O Lord, na nawa, Panginoon, itapat mo po parati na mabigyan sila ng off sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga gawain, sa mga tao po na mayroong mga karamdaman, kayo po ang magbigay ng blessings and healing sa kanila, Panginoon. At Lord, lahat po ng mga tao na sa inyong harapan, lahat po na sa kanila, Panginoon, ay may kanya-kanyang karamdaman at suliranin, O God. Hindi pa man po sila nagsasalita, hindi pa man po nila binubuka ang inyong bibig, Panginoon, ang kanilang bibig sa inyo, Panginoon. Alam mo na po ang kanilang nasa puso at isipan, Panginoon. Lord, nawa aming matanggap lahat po ng taong nakapakinig ng inyong salita, matanggap ang inyong sagot, matanggap ang inyong binibigay na karunungan, ang binibigay inyong wisdom, ang binibigay inyong guidance, Panginoon, at we accept that it will happen. We accept that your answers will be given, not in our time, but in your time, Panginoon. We ask this, Lord, and we thank you. We always glorify you. Thank you so much, Holy Spirit, for always being in our midst. Thank you, God. We love you more and more. To God be all the glory. Amen.